So, ibig sabihin, na-achieve ni Senator Amy Marcos ang kanyang political goal. Yes, Put it on yes. record, yung mga sinabi ninyo. Oo. Ngayon, dahil nakaput on record na yung mga sinabi ninyo hindi kayo nag-agree sa CONAS and gusto nyo ng 2028 election. Kitang-kita ng madam Wala nagbago isip ninyo, di ba? Bakit nagbago yung isip ninyo? Oo. Baka ngayon kasi, okay pa kami, 2028 kasi may chance pang ma-impeach si Sara. Pero pag hindi na na-impeach si Sara, ay naku, magbabaliktaran na yan. Noel na tayo. Noel na. The future they want for themselves might be to either continue the way things are, continue as is, where is. Sila pa rin. Or the next government would be under their control. That they would be the power behind the throne. Nagigets niyo? The future that the kakampings want. Kami. Mm-mm. Kami ang future. Ganyan ng kakampings, di ba? Aminin nyo, kayo mga kakampings. For the kakampings, you want to be the future. Kaso, itong dalawa, the both futures have a blockage. And that is Inday Sara. So ngayon, itong dalawa, they are aware of what each other wants. But for them to actually have a shot in realizing their different futures, they have to remove the common block. And that is Inday Sara Duterte. Nagigets niyo ba? So anyway, Amy and her media team created a very, very offensive video. Very offensive. To be fair, dun sa mga sa mga senador na tinamaan dun sa video, napaka-offensive naman kasi talaga. Kasi kumbaga sinabi doon ni Amy na ano, napanood mo ba yung video ni Amy? Gaga rin no? Talagang ipalabas mo. Balahura. Ipalabas mo ulit para sa mga tao hindi pa nakita. Ayan. Oo. Ayan. To be fair, dun sa mga senador na nasaktan, napakasakit naman kasi talaga nung video ni Amy. Talagang naman talaga. Eto. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusog? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garabalan, obvious na obvious, isa-isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ang barilan alas 7. Nagmamalaki nilang may nangangamusta na si Camille Villar ang unang nag-update. Saka sila nag-reply. Last convo, 4 p.m. Next chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Pero bago ang katotohanan, wasakin muna natin ang kasinungalingan. I, Alan Peter Shram Cayetana, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoo ang pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes.
Hindi siya ang pagmumulan ng 60 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para Yes, ma-dismiss. 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas, pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat? Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something big brewing inside the government? The claims of a possible no-election scenario. Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinumpute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin nito si Inday Sara. Meron ako idadagdag, maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Magagaling ang bata ngayon eh. Magagaling eh. Ibigay na natin sa mga kabataan pagpatakbo nitong bansa. Baka puro matino pa mailagay natin. Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, ba, si Vico, na tumakbo. Sabi ko na maging qualify. Sabi ko na mag-iisip sila ng ganun, hindi ko naisip si Vico ron. Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Hindi po nagbabago ang bilin ng Iglesia ni Cristo, Nelson, na ang Iglesia ni Cristo po ay tutol sa impeachment. Kaya ba nagtatapang-tapangan ang mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon? Ang impacta ni Amy dito, no? In Talagang fairness, tarak kung tarak. Oo. in Kaya fairness sa yung mga mas nasaktan, Oo. sa mga nasaktan, understandable naman na nasaktan kayo. So, Oo. Understandable. Eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap. Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution. Pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas, lalo na sa usaping ekonomiya. Ngunit kung papakialaman ng iilan ang konstitusyon para maghari-harian at para sa pansariling kapakinabangan, makapwesto ng matagal o mailuklok ang kamag-anak, humanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba.
Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador. Bumabahana ng ebidensya laban kina Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Martin Romualdez. Kailangan ng may bayag sa Blue Ribbon Committee. Ipinangako na sa mga korap na mambabatas ang perang maliliko sa 2027-2028 national budget. Dapat pigilan. 2028. Alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressmen, this will also be the CONAC budget. Nagiging isa ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinagagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa Sobrang on point niya doon, ano? Yung fueled kayo ng pera galing sa korupsyon at saka galit sa mga Duterte. mga naninindigan na ang Senado ay bantayog ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan at iniipit upang maging tau-tauhan. Maaaring hati ngayon ang Senado. Maaaring kanya-kanyang bersyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon na gumagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan magpakatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at gasolina, kawalan ng trabaho, halos wala nang makain, nagpapakamatay ng mga magsasaka. Ang inuuna ay politika, impeachment at kung ano-anong propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Kung magde-deny yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, then sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi magugulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Okay. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? Ayan yung video. Nagpalit ng liderato sa Senado. May I be allowed? Sorry. Ayan. Yun yung video. Merong question dito, bakit daw, asan na nga yun, bakit daw kailangan pang mag-con-as na napaka-complicated kung po pwede naman daw dayain na ni George ang eleksyon. Okay. Ilang beses ko nang ine-explain to. Ito. Why would someone resort to Noel scenario, which is very risky, if we could just order George to alter the result, a wiser, less risky move? Think of it. Hindi nga po. Hindi nga. Okay? Bakit? Kasi you can only cheat the election so much. Kasi kung ikaw, kandidato ka sa eleksyon at gusto mong manalo sa eleksyon, you want to maintain the legitimacy of the election. Ang problema, para madugas mo yung result ng eleksyon at matalo mo si Inday, you are basically going to launch a very, very massive cheating program. And if that is the case, magiging sobrang imposible na mananalo yung kalaban ni Inday. Kasi you can only cheat so much. Like, for example, maybe 5 million, 7 million, ganun lang eh. Ganun lang yung mga pwede mong i-cheat. Sa national sa national. With that kind of cheating, you know that there is cheating but it's very difficult to prove. It's going to be very difficult to prove. Okay? Pag nag-cheat ka ng bonggam-bongga doon sa result, okay? Pag nag-cheat ka ng bonggam-bongga sa result ng eleksyon, and it came to a point na sobrang obvious niya, may remedy kasi yun. Okay? All you need to do is to get evidence and then nullify the result before the court. 'Di ba? May remedy ka agad dun. So, actually, mas matindi yung risk doon. Kasi
pwedeng manalify yung umeffort ka ng bonggang-bongga and yet at the end of the day, mananalify lang din yung eleksyon. 'Di ba? So, tandaan nyo, pagdating sa cheating sa eleksyon, pati yung gustong manalo, ayaw niyang magmukhang nagkaroon ng dayaan sa eleksyon. Yun yung limitation ng cheating sa eleksyon. You cannot cheat your way sa national election ng bonggang-bongga kasi nga, kapag bonggang-bongga yung cheating mo, madaling makita kung saan ka banda ng dugas. At pagka nakita ka kung saan banda ka ng dugas, okay, mananalify yung eleksyon. Ayaw mo yan. Look at what happened to Zubiri and Coco Pimentel. 'Di ba? Nagigets nyo na ba? Pag ikaw, gusto mong manalo sa eleksyon, you can only cheat so much. You cannot cheat the entire result altogether. Kasi nga, kung ikaw, gusto mong manalo through cheating, you want the election to still look like a legitimate election. Hindi mo siya gustong maging parang, okay, obvious na obvious yung dayaan. Kasi pag obvious na obvious yung dayaan, mananalify yung election, edi sayang effort mo. Sayang yung effort mo sa pandadaya. Yun yung limitation ng cheating sa election. Yun yung ano doon, yun yung limitation niya. Okay? So, kaya, mas safer na no election na lang. Kumbaga, pagdating doon sa risk, yun yung ano. I believe hindi nanalo si Bam and Kiko, sabi ni MJP. Ganon. Yeah, I think so too. I think so too. Payo ko lang kay BBM Bangag, mag-announce ng candidate nila. Tingnan nyo na lang BBM versus Lenny, VP battle, di ba? Hindi nanalo si BBM sa kaso. Kasi nga, very legit na marginal yung win ni Lenny. Neck to neck siya. Kumpara mo yan sa landslide win ni Sara, imposible. Ayun. Sa national lang ba nag-a-apply yan? Yes, sa national election yan. Sa national election lang mag-a-apply. Miss Joey, laki ng takot ng kalaban sa BRC ngayon. Lalo na si Jinggoy and Marcoleta, ang vice chairperson ng BRC. Wala nang palag. Well, correct. Yung pa nga, no, kaya nga, I hope that, that the Senate majority sees their power. Kung gaano sila ka-powerful ngayon. A united Senate is a powerful Senate. And that is why, wag kayong mag-scrimp dun sa suporta na ibibigay ninyo sa 13 senators. Kasi ang dami niyang purpose eh. Unang-una, nakaka-pushback siya dun sa very, very abusive government. That's number one. At yung pushback, talagang legit na pushback. Tingnan mo today, napa-commit nila lahat ng mga senador na magsabi na, ay hindi, ayaw namin ng CONAS, gusto namin magkaroon ng election sa 2028. Walang nag-a-agree sa CONAS dito. Ganyan. So, ibig sabihin, na-achieve ni Senator Amy Marcos ang kanyang political goal. Yes, Put yes. it on record, yung mga sinabi ninyo. Oo. Ngayon, dahil nakaput on record na yung mga sinabi ninyo na hindi kayo nag-a-agree sa CONAS and gusto nyo ng 2028 election, kitang-kita ng madam, nagbago isip ninyo, di ba? Bakit nagbago yung isip ninyo? Oo. Baka ngayon kasi, okay pa kami, 2028 kasi may chance pang ma-impeach si Sara. Pero pag hindi na na-impeach si Sara, ay naku, magbabaliktaran na yan. Noel na tayo. Noel na. Correct. Hindi kasi look at this from the perspective of BBM, the House of BBM and the House of Mamshi. Okay. What is what they might be their future, the future they want for themselves might be to either continue the way things are, continue as is, where is sila pa rin, or the next government would be under their control, that they would be the power behind the throne. Nagigets niyo?
Nagigets niyo? Bakla nagigets mo ba? Huwag ka masyadong chismis ng chismis. Nagigets mo ba? So yun ang kanilang interest, no? The future that the kakampings want, kami ang future, ganyan ng kakampings, di ba? Aminin nyo, kayo mga kakampings, for the kakampings, you want to be the future. Kaso, itong dalawa, the both futures have a blockage. And that is Inday Sara. So ngayon, itong dalawa, they are aware of what each other wants. But for them to actually have a shot in realizing their different futures, they have to remove the common block. And that is Inday Sara Duterte. Nagigets niyo ba? Nagigets niyo mga bakla? Okay. Okay. Now, the problem is, anong gagawin natin pag hindi natin natanggal ang blockage? Anong option ng kakampings? The kakampings, kayo mga kakamping, losing end kayo. Why? Because the future, the BBM, hindi natin natanggal si Sara. Pareho tayo, hindi natin natanggal si Sara. Well, there can only be one future between the two of us, kakamping, and we know that, and it is our future that matters. Yan ang BBM momshi thinking. Ang future sa kanila is continuity. Ang future ng kakamping is continuity. Kami naman. Contradiction. Contradiction. You are only not contradicting each other right now because you have a common blockage. Yes, Sara Duterte. Pero pag natanggal si Sara, matanggal man si Sara o hindi, your contradiction remains. Ang BBM, ang House of Momshi and Popshi, marami silang options. Kung matanggal man o hindi matanggal si Sara. And one of their options is Noel. Yung nakakamping sila. And yung Noel, wala kang pake sa ano dyan. Wala kang pake sa yellow pink dyan. Wala na. Bakit? Wala kang pakinabang sa amin, di ba? Wala kang pakinabang sa amin sa Noel. Noel is a continuity option. Noel is a mechanism for continuity. For continuity, oo. Cheating is a mechanism for continuity. Martial law, because kung matopak si BBM at makipaggera boom sa China, is an option for continuity. So, anong options niyo mga kakamping for discontinuity? You're only shot for discontinuity is to remove Sara. Maliit yung space nila. Maliit yung space ng mga kakamping. Maliit yung strategic space nyo for discontinuity kasi ngayon if you are for discontinuity kakamping, how are you now going to challenge the continuity mechanisms of BBM? Yan ang tanong. Correct. Lalapit kayo sa lalapit kayo sa Jumerica. BFF na eh. Correct. Na isang lana ni BBM ang lahat. Ano pa ibibigay ninyo? May ibibigay naialay na ni BBM ang CDO. may ibibigay pa ba kayo na hindi maibibigay ni BBM? Ngayon, kung sasabihin nyo, ay, i-raise namin na corrupt si BBM. Bakla, wala na kayong moral ascendancy to raise that. Correct. Na pupunta kayo sa Amerika, sabihin nyo, corrupt si BBM. Girl, boys and girls and students of the campaign, do you really think that Jumerica
will not want a corruptible leader? Think. Hindi nyo ba, why, bakit ang father lasted for 20 years? Kahit kayo, yung mga leaders nyo noon, nakikipag-gemi-gemi, nakikipag-brushing elbow with Jumerica. Oh, sino bang sumagip? Sa mga, Marco Shesh? Through kidnapping. Charot. Sino bang sumagip through kidnapping? Di ba? Kaya, mga friends, kakampinch, you are the loser. Correct. Wala kayong, kasi, halimbawa, mag-continuity talaga magko-continuity talaga sila, be. Wait, that's not there's no doubt that they will, There's no doubt that they'll take that path. That is their trap. They are on it. Whether Yan yung ginagawa nila. Yan yung ginagawa ng talaga. Highway or, My sabi way nga or ni the Ma'am, my way or the highway. Diba? Correct. Sabi niya, my way or the highway. The problem is, kakamping, you're the highway. Correct. And sa totoo lang, maliit yung I would just like to demonstrate kung gaano kaliit yung space ng mga kakamping dito. Kung bakit kayo yung pinaka-loser sa lahat. Unang-una, wala kayong redemption. Kasi, hindi nyo kayo manalo sa eleksyon. And ilang beses na tayo nagharap sa eleksyon, lagi kayong talo di ba? Hindi kayo mananalo sa eleksyon. Okay. Kayo, ang interest ninyo is kami naman. Gusto namin, kami naman ang sa power. Discontinuity. Kami naman. Ngayon, ang BBM administration, dahil sila ay going towards continuity, kayo, ang bitch kayo nga ng bitch kayo ng BBM admin Kasi, kumbaga, parang, sige nga, BBM na lang kaysa Sara presidency, BBM na lang kaysa continuity na lang kaysa presidente si Inday Sara. And that's kind of thinking ang reason kung bakit maliit ang space ninyo. Actually, kasi tinanggap nyo ng maging puta ng BBM administration. Actually, yung mga leaders, yung mga top leaders, yung mga elite ninyo, nag-uusap-usap na yan. Sinong candidate ang acceptable sa campings? Ganito. Kunwari ikaw si girl? Kunwari ikaw si kunwari ikaw ang top honcho ng kakamping. Oo. Ayan. Ako si Mamshi. Ayan. Ako si Mamshi. Mamshi, suporta kami sa inyo ha. Kasi alam mo naman, ayaw namin ng Inday Sara presidency. Di talaga. Support kayo sa amin. Oo, Mamshi. Okay. Kaya niyo bang kumbinsihin ang inyong mga voters na kailangan, Joey, kailangan dito mag-isip ng kandidato. Alam mo na, kandidato na, alam mo yun, na tayo pa rin ang nasa kapangyarihan sa likod. Pero matatanggap ng kakamping kung sino yung nakaupo. Pwede ka bang mag-suggest kung sino? Ayoko si Risa, hindi ko alam. Ayoko si Risa, be. Kaya ako nga pinaano kay kay Katon Yingdal. Ayoko dyan. Masyadong eksenadora. Siyempre naman, Ma'am, meron kaming Mama Lenny Yung Mama Lenny namin, meron yung solid votes. Pero siyempre, Ma'am, kailangan namin ng a little push. A little push. Hindi ako masyadong convinced yan kay Lenny, girl, ha? Isa pa yan. Ano rin yan one half, one fourth. Ano yung papayag ba yan na uupo lang siya pero tayo ang magpapatakbo? Meron pang isa, Ma'am Shi. Meron pang isa. Pero tingin ko matatanggap mo to. Sino? Edi si Marimar. Alam mo, kamag-anak ko yan. Yan ang ating intersection. At tanggap yan, Ma'am Shi, ng mga yellow pink. Yan ang intersection natin.
family. We are family. 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 You know, let's just keep it to the family. Eh di, kung ganun. Kaya ko nga tinanggal yung isa yung nag-e-eksena na gusto niya na siya ang isang Romy. Sabi ko, wait, di ba pwede? Ano ko? Ikaw? Romy? Kami pa rin. Kaya ko nga pinabagsak si Romy. Ngayon, ewan natin kung yang si Marimar, ano yan baka topakin din yan. Alam mo namang, hindi naman kami masyadong magkalapit. Alam mo namang, within the family, kami ang subordinate. Pero, Kaya, Ma'am Shi, syempre, between kay Mama Lenny at saka kay Marimar, sino ang mas mataas ang risk dyan na babaligtarin ka? well, Oh. that's an option. That's an option, darling. Di ba? Pero sweetheart Bumblebee, yan ang isang option ng continuity. Pero pwede rin isang option ng continuity ay Noel. The first Anong Noel. say mo dyan? Anong say mo dyan kayong mga camping? Ay, hindi. Dapat may eleksyon. Dapat may eleksyon, Ma'am Shi. Hindi pa po pwedeng may eleksyon kasi syempre kailangan naman namin may maipopwesto kami. Pag Noel, parang paano kami noon? Paano ka na namin masusuportahan noon? Wala naman kaming malpaglaban. Ayaw nyo ng Noel kasi gusto nyo kayo ang umupo. Hindi naman sa ganun, Ma'am Shi. Pero syempre, dapat naman merong makapwesto sa amin, Ma'am Shi. Ganito na lang. Bibigyan namin kayo ng mga cabinet portfolio. Pwede na yan. Pwede na yan, Ma'am Shi, kesa naman Sara Duterte presidency. Noel. Pwede na sa inyong Noel. Pwede na yung Noel kesa Sara Duterte presidency. Kasi, basta Ma'am Shi, ito yung mga pwesto na gusto namin, Ma'am Shi. Ito na ako nang bahala. Alam mo naman, alam mo naman ako ang select and Select and deselect. One-woman committee. Select and collect committee. Ako naman ang, pero merong yung merong ROI. Siyempre, alam na yun, Ma'am ganyan. Shi. Alam na yun, Ma'am Shi. Oo. Basta Alam importante, na. Ma'am Shi, May yung sa ROI. amin, Ma'am Shi, yung sa amin, kailangan. Alam mo naman, kita mo naman, meron ba akong disappoint? Kita mo nga yung matabakong alaga, nasaan ngayon? May disappoint pa ako? Nagpapataba pa rin, di ba? Madidisappoint ko ba kayo? Basta, alam mo na, ang eksena, tuloy-tuloy Ma'am ang Shi, the best ka talaga kaysa Sara Duterte presidency. Paano na nyo naman kukumbinsihin ang mga followers nyo? Magkano ba nabibili ba yung mga yan? Yung mga tot leaders sa social media? Ano ba yan? Magkano ba yan? Magkano? Tell me. Tell them to tell me what's their price to support continuity. Madali lang naman yun, Ma'am Shi. Yung isa nga, Gcash lang dun sa, okay na yun. yung isang thought leader nila, di ba? Papa-GoFundMe na okay na nga sa kanya yung Kung mag-alala, Ma'am Shi. Consider it done, Ma'am Shi. Consider it done. So, walang eksena. Itong si Ma'am Shi Lenny, binigyan na namin ng 500M. Pwede na yun sa kanya. Oo naman, Ma'am Shi. Okay na yan. Okay na yan. Pwede na naman siguro yung kay
kay Ma'am Shiel, no? Yung 500M. Pagkatapos na kaming dayain, okay na yan. Ngayon, kung papalag ka, edi i-erase namin yan. Nasa amin na lahat ng, kami na sa kapangyarihan. Pwede namin i-erase na, at walang prescription na nandaya ka. Tigilan mo kami. At hindi ka sasalbahin ng mga totoong nandaya for you because yung mga totoong nandaya for you are now with us. Char. Alam nyo na. Alam nyo na ang scenarios. Nakakampings want discontinuity. The BBM Mamshi wants continuity in any shape or form. Basta, either they are the power on the throne or they remain the power behind the throne. Yeah. Because if they are not the power behind the throne, either the Kakampings or Sara would go after them. Oo. I would just like to emphasize, no, kaya itong mga kakamping, huwag kayong mayabang. Huwag kayong mayabang. Huwag kayong feeling main character. Kasi sa totoo lang, dito sa political landscape na to, na meron tayo, bitch kayo ng BBM admin. Wala kayo. Wala kayong sinabi. You're just going to, kasi at the end of the day, ang magiging isip ninyo is, Marcos administration is better than a Sara Duterte presidency. Hanggat ganyan ang pag-iisip ninyo, kakain lang kayo ng kakain ng tae forever. Ganon. Ngayon, yung mga kakamping dito na nag-iisip, okay? Yung mga kakamping dito, kasi meron namang mga reasonable kakamping Merong mga kakamping na magkamatayan na, pero hindi kami aalay sa mga Marcoses. Now is the time to show up and call out your own flock. 'Di ba? Bakit hindi option dun sa ibang mga kakamping ang Sara presidency? 'Di ba? Kasi magkakaroon lang kayo ng option kung tatanggapin nyo ang Sara presidency. Dun lang kayo magkakaroon ng option. Well, ayun na nga, ang labanan dito is continuity versus discontinuity. Ngayon, there are two options for discontinuity. Kakampings and Sara Duterte. Wala pa kayong candidate kakamping. So, wala pa kayong option. Ngayon, dahil nga nagsama kayo ng House of Mamshi and ang House of Kakampings na magkaiba ang gusto for 2028, bakla, kung sino ihahain sa inyo ng mga leaders ninyo, yun yung kayang iganyan. Yun lang, uupo lang siya as a ceremonial eme. Pero the power behind the throne will remain the House of BBM and House of Mamshi. Because guys, why do you really think that BBM and Mamshi wants discontinuity? Correct! Ngayon pa, 'di ba? Ngayon pang walang makapalag sa mga ginagawa nila. Oo, totoo. Nakita na nila, walang pumapalag. Ang dami na natin. Nagkaroon na ng ganyan. Na-expose na. Walang nagkaroon ng revolution. Ay! Kaya na natin to isalba hanggang dulo. Correct. Hanggang mategi na tayo sa posisyon, pwede na to. Wala naman silang magagawa eh. And the Pinks would not be able to do anything. Kasi kung pumayag sila sa ganyang setup, why do they think na i-allow sila na mabigyan sila ng space ng BBM admin ever? 'Di ba? Why would they? Especially kayo rin naman yung same na group na nambalasuba sa mga Marcoses for 4 decades. Ba't kayo bibigyan ng space ng BBM admin for you to do what you want? Of course, hindi kayo bibigyan ng kahit anong gusto ninyo. Hindi kayo pagbibigyan. Hindi kayo bibigyan ng space. So, you should realize by now, kayong mga kakamping, the more that you are going to cry na ayaw namin ang Sara Duterte presidency, mas wala kayong chance. Mas wala kayong chance for redemption. Mas wala kayong chance to get
an opportunity in the future. You are at the bottom of totem pole. kayo ang pinakamababang uri na paksyon dito sa politika sa Pilipinas. You can't do anything and you cannot prove anything. So, wala kayong, makukuha nyo lang ang gusto ninyo pag ibebenta nyo yung kaluluwa nyo. So, 'di ba? So, enjoy, kumain kayo ng tae hangga't gusto ninyo na walang Inday Sara presidency. Ganun lang kasimple ang math sa inyo. Ganun lang kasimple ang math sa inyo. You know, you're going to change the dynamics if you're going to start accepting that Inday is going to be a president in 2028. And then probably eliminate the Marcoses altogether and then start building your own political base using a real fundamental political consistent, a real consistent political ideology, whatever that is. Hayaan nyo si Inday na maging presidente, and then you work hard in solidifying your support base, create a consistent, a real choice among the Filipinos para sa mga susunod pa na election, maybe after 3 or 4 election cycles. Then you have something to say. You have something to show to the voters. So, yun. Joey, wag mong turuan, sabi ni PVM. Hindi, turuan natin. Para wag silang tatanga-tanga. Well, wala naman sila magagawa eh. They are now at the point of no return. Yeah, oo. Kaya nga hindi magkasundo kung sino magiging unity candidate ng admin at ng kakamping eh. Because that is the contradiction. The admin wants continuity. The kakamping wants discontinuity. Hindi, matagal ka talaga magkakaroon ng kasundo. Paano mo mai-unify ang dalawang future? Impossible. Correct. Kaya ang tagal Pink naman ng ano eh. Yung demise ng Pink ngayon, sila ang may gawa niya sa sarili nila. Because they cannot accept any other option. Diba? They cannot accept any other option. They cannot accept an Inday Sara presidency. O, tang-ina ninyo, mapipigil nyo ba yan? So, yun ang hindi nila mapagkasunduan. Siyempre, halimbawa, meeting. Ikaw, Joey, ang representative ng Shupenks. No? The Shupenks. At ako ang representative ng continuity. Mag-uusap tayo ngayon. Sinong unity candidate natin? Mar Rojas. Sinong recommendation mo? Shupenks. Mar Rojas, madam. Mar Rojas, Mamshi. An option, paano yun? Kung matatanggap ba yan ng lahat? Kamag-anak mo yan, hindi ka papakulong yan kasi kamag-anak mo yan. Pag kami naman ang may hawak, meron kang assurance. Hindi natin masabi. Pinsan mo yan, hindi ka mapapakulong yan, Mamshi. Papayag ba siya na kami pa rin ang kapangyarihan sa likod ng trono? Oo naman, Mamshi, syempre kapag tinulungan mo siya. Hindi mo alam ang dynamics namin sa aming La Familia. Ano ba ang dynamics yun sa La Familia ninyo, Mamshi? Di ba kami ang tinuturing na na mababang uri? Ano yan? Bigla na lang magbabago? Ganon? Siyempre, na-earn mo na ang pagiging elitista dahil naging first lady ka na, Mamshi, di ba? So, kahit pa paano, meron nang magbabago. Kahit pa paano, meron nang nagbago, Mamshi. So, iba na ngayon. Papayag ba yan? Magkakamag-anak, Mamshi. Tulungan tayong magkakamag-anak. Yes. Sa amin itong mga to, ha? Itong A, B, C, D, E, F, G. Papayag ba yan?
Aba, syempre naman, Ma'am Shi. Basta, you will do the end of your bargain. You give Mar a little push. A little push. No, Noel pa rin. That's an option. Yan ang alamat kung bakit hanggang ngayon wala pa ring unity candidate. Kandidato. Dahil- Correct. Because May option. hindi sigurado ang continuity team kung talaga sila ang magiging power behind the throne. Mm-mm. And for them, And the solid that is the only acceptable future for them to still be the power behind the throne, because anything less than that is risky for them. Hello. Oo. Correct. Noel yung pinaka magpo-fortify doon sa continuity plan nila. Noel or martial law. Di ba? Or CONAS, ganyan, CONAS. Kasi nga, meron silang hinahabol na deadline. Di ba? Halimbawa, yung gustong deadline ni Popshi, kailangan ng frozen fruits and vegetables. Complete. True. Ayun.